guys, meron nga palang nagdala sa ating Toyota Tundra. Ang problema niya guys, ABS. Ang kanyang problema ay pressure leak. Ang nagbibigay naman guys ng signal na yon, ito. Ayan, ganda niya. Ayan. Marumi. Ayan, marumi siya. Tapos ito naman yung kanyang ABS pump. Ayan o. Yan, napakarumi din. Tingnan nyo guys, ang dumi-dumi. Ito naman yung kanyang ABS motor. Habang wala pang pyesa yung ating yung Jeep Rubicon, ito ang pagkakaabalahan natin guys. Ayan, i-ultrasonic natin yan, yung mga valve na yan, kasi masyado na siyang marumi. Meron na yan dyan mga stock up na valve. Pero bago natin yun i-ultrasonic or iba-vibration or iba-vibrator, hahanginan muna natin kung alin yung mga butas na hindi gumagana. Ayan. Tapos ito naman guys, malakas daw ang pressure nito. May nitrogen gas daw ito sa loob. Tanggalin natin yan. Ayan. Ayan. Naluwagan ko na to. Kaya ngayon lang natin tatanggalin. May mga warning yan dyan, ayan, na hindi mo to pwedeng baklasin dahil delikado raw. Ayan, napakadumi ng loob. Ito may valve din siya. Ayan, napakadumi guys. So kaya yung scanner nakabasa ng small leak dahil mahina ang pressure niyan sigurado. Ito naman ang nagsisend ng pressure. Hindi ito pressure control valve, ito yung anong tawag doon? Pressure sensor. Ilan yan? 7 piraso. Ayan. Tapos dito naman titingnan din natin yan kung nagmamagnet pa siya yung bawat isa. Susundan natin yan dito. Tapos dyan iisa-isahin natin yung iti-tester guys, pati ang resistor na yan. Kaya nga pala ang pagtanggal nito guys, ingatan masyado yung ganito. Kailangan may pang sikwat kayo na hindi maputol sa loob. Ganyan dito. Ayan. Bukas na natin ito itutuloy dahil pa-out na tayo sa trabaho. Gagawa tayo ng video nito, mga pang Tundra or Lexus 470, Lexus 570. Gagawa tayo ng tutorial video kung paano i-repair ang EBS ng Toyota Tundra or Lexus LX 570.